Hello, Miss Charmaine. Hello po. So, nabalitaan ko po na perfect 90 kayo. So, congratulations po. Ay, Masyado niyo po galingan. So, so, I'm sure thank po you, maraming, Hazel. yes po, Miss, congratulations. So, I'm sure po maraming test takers po talaga ang curious ngayon since nung nakita po nila sa page natin, perfect 90. Wow. So, Ay, ako na po ang bahala at ako na po ang magtatanong ng kanilang mga questions para sa kanila. So, yes. So, sure. yes po. I want to ask po, Miss, what was the reason you took the PT exam? Last 2 years po ata, naging take na po kayo ng PT exam. Yes, good question po. So, yes po, yung first reason ko na nag-take ako ng PTE exam was for my student visa application pa Australia. So, nasa Philippines po ako before nung nag-take ako ng PTE exam, and I was trying to apply for student visa para makapag-aral dito sa Australia. And then at the same time din, nagtatry ako na makareceive ng invite for a skilled visa for my related occupation para soon to be magkaroon ng chances na maging permanent resident sa Australia. And nakita ko rin naman because of getting a higher score sa PTE, mas naging mabilis or mas naging easy yung visa grant, yung pagkakakuha ko ng visa grant for my student visa application. Pati na din yung invitation from Australia para makapag-apply ako for my skilled visa. So, ganun kalaki for me, yung contribution ni PTE because yun nga, nakakuha ko ng mataas na score. Now, yung second take ko naman, which is, eto nga, last month lang, December 19, 2024, ayan. Ang main reason ko talaga nun, Hazel, and is of course para sa ating mga test takers kasi we wanna make sure na updated po yung ating mga teachings, ating mga strategies, tips, and lahat ng templates. So, lahat ng templates ni English Charlie, ginamit ko po doon sa PTE exam ko last month. And thankfully, fortunately, updated pa rin siya, effective pa rin siya, as you can see naman dun sa nakuha nating score. So, mas magiging confident tayo to teach our test takers, our clients or students for them to achieve their PTE score. So, yun, yung first is for my own personal reason. Second is para sa English Charlie naman siya. And sa ating mga test takers. Yes. Thank you po, Miss Charmaine, para sa dedication nyo para talaga sa English Charlie. And dito talaga natin makikita na yung mga tips and templates ni English Charlie is effective pa rin hanggang ngayon. So, yes. So, can you talk us po more about your experiences during your PT exam? Nung una kayo nag-take na PT exam before and compared po ngayon? Yes, actually, nung una nga nag-worry ako, sabi ko baka marami ng differences, baka malaki na yung mga naging changes. Pero yung na-notice ko, hindi naman ganun ka-significant yung changes. Siguro, ang masasabi ko lang, may mga certain question types po akong na-experience na parang nahabaan ako. Particularly po yung repeat sentence, yung na-notice ko, medyo mahaba na yung questions. Okay, pero that doesn't mean naman na kailangan mo mag-panic. Okay, pero the rest po ng rules, like for example, you should bring your passport with you as a form of your identification, and also yung mga policies nila when it comes to securing your belongings. Ganun pa rin, wala naman masyadong changes. Pati yung pag-assess ng mga test administrators sa'yo, and yung mismong structure ng exam, again, computerized based pa din. And ipoprovide pa rin naman nila yung markers and also yung notebook para makapag-write ka ng notes mo. And also, kung i-assess ko siya, overall, walang malaking changes. However, may mga specific question types na medyo humaba. Okay? But for me, kung overall, parang kung alin yung mas challenging, siguro kasi after 2 years saka ako ulit nag-take. So, medyo may konting paninibago pa din. Pero I would say, hindi talaga ganun kalaki yung changes sa exam. So, yung mga nag-worry na
hala, baka ang hirap-hirap na nung PTE kasi ang dami nilang naririnig online sa ating mga test takers po. Wala pa kayong dapat ika-worry, no? So, updated po ang English Charlie dyan. At the same time, as I was the one who took the PTE exam just last month, I can really say na hindi naman ganun kalaki yung naging changes as compared sa kung ano yung naririnig natin online. So, Okay. yeah. Yeah, so sa mga makakapanood po nito and ano yan, si Miss Charmaine po nagpapatunay na even though nagkaroon po ng pagbabago si PTE last year, effective pa rin po yung template ng English Chart. So yeah. So I also want to ask po Miss kasi I'm very curious po about this. Nagkaroon po ba kayo ng challenges or nahirapan po ba kayo sobra during the exam? Actually, yung kaba hindi nawawala kahit pangalawang try ko na parang nandun pa din siya. Hindi ko rin ma-explain kasi siguro nandun din yung pressure na kasi syempre nung 2022 I got a superior score. So sabi ko, gusto ko this time ganun pa din naman ma-maintain natin siya. Pero may mga bagay na hindi mo naman pwede makontrol. However, kung pag-uusapan natin yung mga challenging questions, ang masasabi ko talaga dahil na kinakabahan ako, medyo I thought na messed up ko yung repeat sentence. Okay, yung repeat sentence question. Pero it turned out naman na okay naman pala, no? It's just that kung babalikan ko yung experience ko last month, pagdating sa repeat sentence, siguro may mga 4 questions ako na hindi ko talaga siya halos natapos. Siguro mga 6 words lang yung nasabi ko. Pero it ended up na enough na pala yung 6 words na yon. Kasi di ba ang repeat sentence is, may audio na ipi-play, tapos sasabihin mo siya lahat. Whatever you heard, sasabihin mo siya ulit. So, akala ko na mess up ko siya kasi parang marami akong questions na hindi ko nasabi ng madami yung mga words. Siguro nasabi ko mga 6 words lang. Pero it ended up because siguro dahil nga fluent ko naman siyang sinabi, dineliver, mataas pa rin yung nakuha ko scores. Ayan. Tapos apart from that, meron pa ba? I think yung right from dictation din, medyo humaba din siya as compared dun sa dati kong naging exam. Pero overall, okay pa din naman. Yung describe image, medyo na-surprise lang ako kasi nakakuha ako ng picture lang. Kasi alam ko yan yung sa mga wording ng test takers natin na paano ka mag-picture lang, paano ko siya sasabihin. Yan. So, yun yung ko doon. Ang ko lang doon, huwag ka mag-panic. Kung ano yung naka-ready mong template, gawin mo siya as a reference or as a guide. Pero you can still think about other words na pwede mong sabihin out of the blue. No, kasi konti lang yung time mo to prepare for describe image. I think 25 seconds lang. So, ayun. So, despite that, nakakuha pa rin tayo ng mataas na score. So, advice ko lang din sa mga magtitake, okay lang kabahan. Kasi, lagi namang kakabahan no? Basta magtitake ka ng exam, lagi namang may kaba. Pero, despite worrying or despite feeling anxious, dapat focus ka pa rin sa exam. You accept the feeling na kinakabahan ka because it's an emotion, it exists. Pero, ikaw mismo sa sarili mo, ang sasabihin mo lang, mindsetting mo lang is, okay, despite me feeling this way, despite me parang kinakabahan, pa din, focus pa rin ako sa exam. Tatry ko pa rin gawin yung best ko. Ayan. So, ayan, may tips na agad. May tips na agad. Thank you po, Miss. Pero talagang effective po talaga na even though na nervous kayo during exam, pero once na prepared po kayo and ready talaga kayo and prepared for your PTE exam, it goes well. So, yeah. So, Miss, possible po kasi soon, baka mag-take din ako ng PTE. Yes, nag-review ka din. I know that you're reviewing din. Yeah. So, pwede po ba bigyan ng tips, another tips po, how to prepare yung PTE academic exam? Ayan. So, for your preparation, so for example, si Hazel, ang ating marketing officer ng English Charlie, let's say si Hazel magti-take ng exam, first thing to note is, ano ba yung desired score mo? Okay, kasi may iba-iba kasi tayong needs. Merong ibang clients na kailangan lang 36. No, may mga ganong clients na very low lang naman yung score na kailangan nilang i-achieve. It's just that since wala silang ka-idea about PTE,
they still try to reach us out para malaman yung proper way kung paano sila magpe-prepare. So una, dapat alam mo kung anong desired score mo kasi meron din namang clients na kailangan nila ng superior score. Why? Kasi for different reasons. It could be for their skilled visa and kailangan ng particular country na preferred destination nila ng mataas na score, o kaya naman yung client na yun is trying to apply for a student visa din and yung particular course nila ay kailangan mas mataas na score. So from there, malalaman mo gaano ko katagal magpe-prepare. Kasi ito yung desired score ko. So for example, ikaw Hazel, probably ang gusto mo is mataas na score. So with that, need mo ng alam mo yung desired score mo, at the same time, awareness din kung ano ba yung current English exam or PTE exam capability mo. Okay, so for example, ang assessment mo from 1 to 10, Hazel, di ba? Pwedeng ganun. Nasa ang level ka when it comes to capability sa pagtitake ng English exam, yung confidence mo. Kung hindi ganun kataas, you can try to take a mock exam din. Okay, try to take a mock exam before starting to practice. So, bakit ko ba ina-advise yung pagtitake ng mock exam? Kasi, minsan yung iba, practice lang ng practice, pero hindi talaga nila alam kung saan sila nahihirapan. Hindi nila alam kung saan sila magkukulang. Kasi 4 na modules yun speaking, writing, reading, and listening. So una, know kung anong kailangan mong score. Pangalawa, i-assess mo yung sarili mo. Kung nasa ang level ka ba ng capability, kailangan may self-awareness ka doon. Third, kapag nalaman mo na yung current level mo sa PTE or sa English exam, third is try to take a mock exam para lang ma-ensure mo kung saan ka ba talaga dapat mag-focus. So, bakit ko ina-advise ulit yung pagtitake ng mock exam? Kasi ang mahal ng PTE, right? So, Yes. $230 yan sa Philippines. Kapag nasa ibang bansa ka, baka mas mahal pa. Dito sa Australia, it costs $460 Australian dollars. So, ang mahal ng PTE, so kung gagawin mong try ka lang ng try, parang hindi, for me, hindi ubra dito yung try lang ng try. Batas bahala na kung paano ako magpe-prepare. Hindi, kasi mag-uubos ka ng pera. Okay, so I've met people na parang nakapag-take ng PTE multiple times na, pero hindi pa rin nila nakukuha yung desired score nila kasi they didn't find time, Hazel, to at least check din muna kung nasa ang level ba sila, okay, ng English. So, pag nag-take ka ng mock exam, pag sinabi kong mock exam, I'm talking about the actual mock exam na galing po sa Pearson. Kasi 'di ba ang Pearson, meron silang ino-offer na scored practice tests, kung tawagin. Ayan. So, syempre, kung si Pearson may ino-offer na scored practice test, kailangan mo rin magbayad. Okay, so upon checking last time, it's around $35 or $36 US dollars. So, pag sinabi mo, oh my God, ang mahal naman, $36. Diba? Pero pag inisip mo, kesa naman paulit-ulit kang mag-retake ng actual PTE exam, why not mag-mock exam ka muna? Tapos, pag yung actual mock exam kasi ni Pearson, halos katumbas niya yung actual PTE exam. Kasi galing yun sa Pearson. Yes. Kasi galing yun sa Pearson. So, hindi siya yung 100% accurate. Pero mas malapit kasi siya, Hazel. So, ang mangyayari kapag nag-take ka ng mock exam, mag-gauge mo na kaagad, ay, mababa ako sa reading. So, possibly, pag nag-take ako ng actual exam, dun ako mababa. 'Di ba? So, alam mo na agad yung pagpo-focusan mo, hindi yung sa first take mo ng PTE exam, ay, mababa ako sa reading, di ulit ka na naman. Hindi katulad pag nag-mock exam ka, although it will cost you a bit of money pa din, at least mas mababa, mas makakatipid ka. Ang thinking ng iba, mas magastos pag nag-take ako ng mock exam. Ang hindi nila alam, actually, mas makakamura ka pa nga. Mas makakasave ka ng effort and money once nag-try ka munang magsimula by taking a mock exam. So, kung ano man yung module na nahihirapan ka, let's say reading or speaking, dun ka ngayon magfo-focus. Leading to your exam, dun ka ngayon magfo-focus. So, ulitin ko, kung gusto mo ng pinakamalapit na accuracy sa actual na PTE exam, kung bibili ka ng mock exam,
dun ka sa actual website ng Pearson. Marami silang scored practice test. I think around 6 scored practice test. Pwede ka bumili isa lang. Meron kasi silang mga packages, pero pwede kang bumili ng isa lang. Now, pwede mong matanong, how about po yung mock exams ni English Charlie? Hindi po ba siya okay? Okay din siya. Yung mga mock exams na pinaprovide ng aming English Charlie platform, okay din siya. It's just that, hindi siya ganun just like any other external websites or any other external practice platforms. Hindi siya kasing accurate ng ino-offer ni Pearson. Bakit? Kasi si Pearson yung gumawa nun eh. Okay, ngayon, anong purpose? Ano pa palang purpose kung ba't ako magtitake ng mock exam sa external websites? That's for you. That's to help you practice. Para lang mamimic yung way mo ng pagtitake. Yun lang yung ino-offer ng mga mock exams and other practice platform mock exams. Okay? So, effective pa din siya. It's just that, kung gusto mo talagang mag-gauge yung readiness mo, yan, readiness, I think yun yung tamang term, better mag-take ka ng mock exam sa actual Pearson website. Okay? So, ano pa ba yung ibang tips na pwede nating ma-share? So, una, binanggit ko yung pag-assess ng sarili, 'di ba? And also yung desired score, tapos mag-take ng mock exam. And another one na pwede ko ring masabi is minsan kasi hindi maiwasang ma-pressured. 'Di ba? Tapos parang minsan ayaw mong sabihin sa iba na ayaw mong aminin na magti-take ka ng exam. So parang ayaw mong ipaalam. At normal 'yun kasi nga syempre mas lalo ka mape-pressure, pero kunyari nalaman na nung lahat. Anong gagawin mo? Okay lang kahit alam siya ng lahat. Okay lang, isipin mo na lang it's a good thing na alam siya ng lahat kasi minsan yung konting pressure kailangan din siya. No, bakit ko sinabing kailangan din siya? Like for example, nung nag-take ako ng PT exam ng 2022, kailangan kong bumiyahe from my province papunta ng Makati kasi that time isa lang ang test center sa Makati. Ngayon nagsulputan na 5 hours ang biyahe ko from my province papunta ng Makati para makatik ng exam. Hinatid pa ako ng parents ko. So, ang nasa isip ko nun, ang mahal ng PT exam, ang mahal ng transportation, for us, ang mahal nung diesel, no? Tapos, inabala ko pa yung parents ko kasi nga, hinatid pa ako. Ayoko nang umulit. Kailangan makuha ko na yung pinakamataas na kaya ko. That time, hindi ko naman ini-aim na 90. Ang aim ko lang, kung pwedeng superior score. Pero hindi ko naman alam na 90 siya. Pero, ang nasa isip ko talaga nun, instead of thinking na kailangan pumasa ko, ang thinking ko, kailangan makuha ko yung pinakamataas na kaya kong score para hindi na ako umulit, hindi ako mahasal. 'Di ba yung pressure? Grabe. Pero minsan, kailangan mo din ng pressure. Kasi pag walang pressure, possible na hindi makomplete yung mga task na dapat makomplete. And that includes taking or accomplishing your PTE exam. Ayan. So, ayun lang yung mga masasabi kong tips. Pero, marami pa naman ding iba. Especially pala dun sa mga gustong makakuha ng superior score or 79 plus sa PT exam. So, superior score kasi sa PTE, di ba, Hazel, is dapat 79 ka sa lahat ng bands. Yes. Okay, so, dapat 4 na bands yan. Not less than 79. Yun ang considered na superior score. Para dun sa mga gusto ng superior score, bukod dun sa mga in-advise ko, dapat make sure din talaga na kabisado mo by heart yung structure ng exam. Para hindi ka magulat. Like for example, alam ko na ang start ng PTE ay speaking, ang sunod writing, tapos reading, tapos listening. Tapos alam mo yung mga bawal question type. Ito yung read aloud, ito yung repeat sentence. Alam ko na ang susunod na question is ito. Alam ko kung paano sila ini-scorean. Bakit kailangan maging familiar tayo sa structure at saka sa scoring para alam natin kung paano natin sila i-approach. Para alam natin kung paano tayo mag-strategize para makakuha ng mataas na score. For example, nag-take ako ng exam tapos hindi ko alam kung anong kasunod na question type. Tapos nagulat ako, ano nga ito? Paano nga ito gawin? 'Di ba? So very important na kabisado mo siya by heart. Okay, yun yung tip ko para sa mga nag-i-aim ng 79 plus. Another tip then is if you can, kasi lahat, I think Hazel, nanonotice mo din yung mga clients natin na nagtatanong about English Charlie, yung mga PTE packages, most of them working, 'di ba? So mga busy silang lahat.
Right? So, ang suggestion ko din, gawa kayo ng study plan. No? If there, syempre by that time, alam mo na kung ano yung mga question types na nahihirapan ka or task na nahihirapan ka, challenging for you. Paglaanan mo siya ng oras. Like for example, for today, ang topic na gusto mong aralin is, let's say, summarize spoken text, which is part ng listening. Pero, yun yung nakaschedule sa'yo, pero alam mo din na nahihirapan ka sa repeat sentence. So, ang gawin mo, although inaaral mo yung specific task na naka-assign for today, magsingit ka rin ng mga task na nahihirapan ka. Ganon siya, para hindi mo siya nakakaligtaan, hindi mo siya nakakalimutan. So, everyday yun, at least 1 to 2 hours everyday, maglaan ka. No? Don't procrastinate para at least ma-achieve mo na agad yung scores na gusto mo. Kasi sometimes yung iba may deadline for their graduate visa, for their study abroad, ganyan, or for their skilled visa. Ayan. And of course, huwag ka masyadong mawala ng gana, no? Sabi ko nga, pressure kasabay, nung pressure, minsan mawawalan ka na ng gana, so iwasan mo mawala ng gana. Make sure na may target kang score, no? Para ma-achieve mo rin, para may konting pressure sa part mo. Ayan. So, I think, ang dami kong nasabing tips. Yes, miss. Siguro makaka-help naman. Nagno-notes na po ako. Napasarap na magkwento. Ready na ako pag nag-take ako ng PT exam. So, thank you po, miss. Talagang yung mga mock test, yung pressure po na binibigay, it's a way po to be better po ang mga test takers, and as well yung mga study plan, know your structure, and mga scoring system. Talagang ninote ko na po yan, miss. So, thank you po again, miss. And I want to ask din po, kasi last year, nagkaroon po ng mga changes nga po si Pearson. And marami po nagwo-worry about sa describe image and read the lecture ng PTE speaking. So, ano po mga tips ang pwede niyo pong i-provide sa amin? Ayan, talagang binanggit mo, Hazel, yung dalawang question types na talagang naka-post or naka-publish sa Pearson website. Kasi Yes. if you remember, that was November 4, no? Sabi ni Pearson, starting November 4, i-implement namin yung changes when it comes to scoring ng describe image and detail lecture. Sabi nila kung dati daw, kasi ang PTE kasi, ang advantage ng PTE is that computerized based siya. So, AI scored daw. AI scored, so very convenient. Ngayon, ang ginawa ni Pearson, pagdating daw sa describe image at detail lecture, dahil daw ang daming gumagamit ng templates, tas yung mga repetitive words sa describe image and detail lecture, ang ginawa nila, Hazel, diba? Bukod dun sa AI, nag-incorporate na rin sila ng human checker. So, ang nangyari, yung mga test takers natin kinabahan. Kasi dati, computer lang yung nakakarinig ng sagot nila. Nung sinabi ni Pearson na, may mag-incorporate na kami ng human checker, kinabahan tuloy yung iba. So, ang nangyari, kahit ang clear naman na sinabi ni Pearson na, hello test takers, describe image and detail lecture ay may changes, akala tuloy nung iba na magtitake, overall exam nagbago. Akala tuloy nila, pati yung ibang question types, mas mahirap na, pero hindi. Yung dalawang questions lang naman yung nagkaroon ng konting changes sa actual exam. And mind you, yung dalawang questions na yun, hindi yun ganun ka-important. So, if you're going to ask me, makakakuha pa rin po ba ng superior score kung hindi po masyadong nagalingan sa describe image and detail lecture? The answer is yes. Kasi po, hindi siya ganun ka-important. Ang important is yung read aloud and repeat sentence. Pero again, para dun sa mga kinakabahan sa describe image and detail lecture, or let me just call them DI and RL, okay? Dun sa mga kinakabahan po sa questions na yon, ngayon pa lang sabihin ko na sa inyo, huwag kayong mag-worry dun. Una, hindi sila ganun ka-important. Pangalawa, although may konting changes sa scoring, fluency pa rin yung pinaka-importante. Ano ibig ko sabihin? Kasi sabi ni Pearson, may mag-check na human kasi gusto naming ma-check yung content mo. Yung ano yung mga sinabi mong words, kung may sense ba. Diba? Yun ang sabi ni Pearson. Tama naman yun. Tina-check yung content mo, pero they don't care if it really has some logic. Ibig sabihin, as long as nagsabi ka ng something on your own words, whether yun yung totoong nakalagay sa image or hindi. Meaning to say, for example, sabi mo, ang highest
ang tallest na tree is this one, ang shortest tree is this one, based sa image. Pero hindi yun yung nasabi mo, mali. Hindi pala ganun. Okay lang yun. They don't care about the correct interpretation. Okay, I'm talking about the DI here. They don't care about the correct interpretation, Hazel, and the audience. They just care if nagsalita ka on your own words. Okay, now, sinasabi ko ba dito na since kailangan on your own words, bawal na yung template? The answer is no. Pwede ka pa rin gumamit ng template. Pero yung template this time is not something na dun ka lang magre-rely tapos wala ka na ibang sasabihin. Hindi ganun. May template where you can use as a structure, at the same time, mag-a-add ka using your own words. Okay? Again, may content na nag-enter. Ibig sabihin, may content na factor na ngayon ang describe image, pero fluency pa rin ang pinaka-important. Kahit hindi ganun kaganda yung pagkaka-explain mo, kahit mali yung grammar mo, ulitin ko may paki na sila, may care na sila ngayon sa content, pero wala pa rin silang care sa grammar. Hindi yan kasama sa scoring. Kasi yung iba, kaya hindi sila makapagsalita sa describe image. Worried sila kasi mali-mali yung grammar nila. Kasi nga, meron ka lang 25 seconds to prepare, to answer, tapos kailangan pag nagsalita ka, dire-diretso, paano ka naman magkakaroon ng time mag-isip? Kung meron ka lang 25 seconds, 'di ba? To interpret, especially hindi naman tayo native English speaker. Okay? So, isa lang ang brain natin. Isa lang ang brain. So, kung isa lang ang brain mo, mamimili ka, will I be focusing on the fluency or will I focus on being grammatically correct kapag nagsalita? Doon ka mag-focus sa pagiging fluent. Hindi ka magkakamali doon. Ganon din po ang ginawa ko sa describe image. I just use English Charlie template and then nagsalita ako on my own words para lang makomplete yung sentence using the template, using the structure, and then yun, nakuha ko yung mataas na score. Ngayon, pag tinanong mo ako, tama ba yung grammar ko sa describe image? No. Madami akong mali sa grammar. But alam ko kasi na sa particular question type na yun, hindi nila concern yung grammar. Saan concern ng grammar? Pag-usapan natin later. Pero ang grammar, hindi po siya important sa speaking. Ulitin ko. Ganon din po yung sa RL. Sa RL po, may template din ng English Charlie, or you can even use your own template. Just make sure na mag-add ka ng sarili mong nakuhang words. Okay? So sa retail lecture po, hindi recommended gumamit ng template na paulit-ulit mong sinasabi. Sabihin, iisa yung words na sinasabi. Template, something na, let's say, mga 5 sentences, okay na po yun. Tapos, dudugtungan mo lang ng whatever you have noted down from the audio. Ang technique sa retail lecture is, ganun pa rin naman. Ano ba yun? You listen, and then you write. Hindi yung, nagli-listen ka tapos nagsulat ka. Hindi. You listen first. Whatever you extracted from the audio, isulat mo siya. Tapos, ngayon, syempre, habang nagsusulat ka, may naririnig kang salita. Okay lang yun, wag mo pansinin. Whatever you remember nung nakinig ka, you write. And then you listen again. And then you write. In other words, isa-isa lang. Huwag kang mag-multitask. Okay, so again, as you can see, yung mga sinasabi ko, probably you've heard this before. Ganun pa din naman, wala naman masyadong changes. So, ulitin ko, huwag kayo masyadong mag-worry. If you're really worrying kung tama ba yung ginagawa ninyo sa describe image na little lecture habang nagpe-prepare ka right now, contact English Charlie, no? Mag-message kayo sa amin para ma-check kayo ng mga English Charlie coaches namin. You can avail one-on-one coaching po para ma-check kung okay ba yung way ninyo para magkapag-demo kayo and maturuan kayo ng tamang strategy for the 2 question types na kinakabahan kayo. Kung yun yung makakapagpaalis ng kaba ninyo. Okay? Ayan, yun lang po for DINRL. So, thank you po, Miss. Since napag-usapan po natin yung PTE speaking, pag-usapan naman po natin yung PTE writing. So, I know na curious talaga yung mga test takers or yung mga audience natin ngayon. So, ano po yung mga template na ginamit nyo sa PTE writing? Ayan. Yes, actually, sa PTE writing, meron tayong 2 task, which is yung summarize written text and also yung essay writing. However, yung 2 task na yun, hindi lang naman yung 2 task na yun ang nakaka-contribute sa writing. Pero kung pag-uusapan natin yung 2 task na yun, sa summarize written text po, I cannot say it's a template.
pwede ko sabihin na structure lang siya. So, what I did sa summarize written text, very easy lang. Pinagdugtong ko lang yung mga sentences. So, things na kailangan mong alisin or myth na kailangan mong alisin sa mindsetting mo when it comes sa sa PTE writing, summarize written text or SWT, you don't need to paraphrase, you don't need to rephrase. Okay, so whatever nakita mo sa passage, yun yung i-grab mo, yun yung kunin mo. Kasi si PTE or si Pearson, they don't care about your own words. Unfortunately, wala silang pakialam kung sa writing ito wala silang pakialam kung paano mo naintindihan yung essay or yung passage. Again, I'm talking about PTE writing here. Wala silang pakialam sa interpretation mo or your own words. Wala. Ang gusto lang nila, make sure lang sa SWT, makaisang sentence ka lang out of the whole passage. Diba? Ganun siya, sinasummarize mo yung yung passage sa isang sentence. Okay? So, for a detailed information about that, we can also guide you sa English Charlie kung paano. Alam niyo, pag nalaman niyo yung tip na yon, feeling ko, hindi na kayo mag-iisip. Yung bang tipong masasave niyo yung daming time ninyo sa SWT. Yung energy nyo. Kasi yung sasabi ko sa test takers, sabi ko, for me kasi challenging yung reading section. So, kung meron kang way para mapadali yung buhay mo sa speaking and sa writing, para masave yung energy mo, gawin mo, no? Gamitin mo siya para mas maibigay mo yung marami mong energy sa mas mahirap na mga section. So, yun po yung SWT. Now, sa essay writing, tinatanong ni Ms. Hazel, may template po ba kayong ginamit? Yes, meron po akong template na ginamit. So, again, pwede rin namin siyang i-share sa inyo sa English Charlie. Wala pong problema. Pero, kung meron na po kayo existing template sa essay writing, okay lang din po na gamitin ninyo yun. Okay, wala pong problema doon. Ano yung key sa writing? Ang key sa writing dapat, wala kang maling grammar, wala kang maling spelling, tama ang punctuation mo, at saka may capitalization ka. And of course, sumusunod ka sa policy when it comes to form. Ano ibig ko sabihin? Pag sinabi na not less than 200 words and not more than 300 words, sumunod ka. Kasi kahit anong ganda ng essay mo, kung hindi ka sumunod dun sa number of words na gusto nila, 0 yung makukuha mong score. Unfortunately, 0 yung makukuha mong score. Okay, so bakit ko sinasabi na okay lang gumamit ng ibang templates? Kasi of course, kung available na siya online and may tama naman siyang structure, probably mag-work yan. Ang kailangan mo nga lang sa essay writing, kailangan dapat, although may template ka, gumamit ka rin ng, mag-add ka rin ng sarili mong words. Kahit papano. Pero make it simple words lang ha. Make it simple sentences. Huwag yung sobrang complicated. Bakit? Kasi pine-prevent natin dito na magkamali ka sa mga grammars. Kasi minsan, the more you write, parang sa essay writing kasi less writing, less mistakes. Ganon siya. So, kung pwedeng simpleng sentence lang yung i-add mo sa template mo, better para ma-prevent natin yung any spelling or grammatical errors. Okay, so for more tips or strategies about that, mas maganda kasi yung madedemo natin fully. Mag-attend kayo ng group coaching or one-on-one coaching namin. Just send us a message po about that. Yes po, Miss. And also po, if gusto lang sila or curious sila, meron po tayong live session tuwing Saturday. Tinatakil po yung ating ng mga certified teachers po natin. So, yan. Yes. So, ano po ba yung mga important tasks sa listening? Okay, so sa listening po, meron kasing 8 tasks ang listening, no? Ang dami niya eh. Pag tinignan mo, napakadami naman ito. Pero you know what? Ang pinaka-important lang talaga sa listening is yung kanilang fill in the blanks at saka summarize spoken text and also yung write from dictation. Pero pag chinek mo maigi, ang pinaka-sobrang important lang is yung write from dictation. Okay, so bakit siya important? Kasi po yung write from dictation, it gives you 20 or more than 20 points sa listening mo. And not listening, sa yung writing. Okay, sorry about that. So, it's about writing. Kasi 'di ba sa write from dictation, nakikinig ka ng audio, tapos sinusulat mo yung narinig mo. So, may scores ka na sa listening, may scores ka pa sa writing. So, again, sabi ng iba, bakit ganun? Parang feeling ko wala naman akong mali sa essay. Bakit sa essay writing, ba't
ang baba ng scores ko sa writing, probably, hindi naging okay yung write from dictation mo. Kasi malaki yung nako-contribute ni write from dictation sa iyong writing. Okay? Tapos, ibigay ko na rin yung questions na important sa reading. Syempre, important din po yung fill in the blanks. Reading and writing, and also yung the order paragraph. Ayan. So again, as you can see, ang daming question types sa PTE, pero hindi yan lahat nagbibigay ng malaking scores. Okay? Since we've talked about the most important task, pag-usapan natin saglit yung least important tasks. Ano ba yun? Multiple choice questions. Lahat po ng multiple choice questions, by all means, wala pong problema. Hulaan nyo na lang po and click next. Yes, bogus question siya. For me based on my experience, they don't give you much scores talaga. Okay, kasi kung nangyari kung talagang mataas yung scores na mabibigay nila or malaki yung weight nila, di sana ang baba na ng score ko kasi nag-guess lang talaga ako sa mga yon. Tapos kinlik ko na yung next afterwards. Oh, I see po, Miss. So, parang ano na lang ang dapat gawin na lang natin mga test takers po natin is mag-skim na lang sila or check na lang yung mga other contents na akma dun sa mga options para makasave sila ng time. Tama, So, parang yes. mag-elimination method sila. Actually, okay naman na ipagtuunan mo ng pansin ng konti. Like, syempre kung mag-guess ka, 'di ba? Tama ka doon, Hazel. Syempre kung maghuhula ka naman, hulaan mo na yung feeling mo pinaka the best answer. Yes. Pero wag ka na mag-spend ng more than 1 minute. Yun yung advice Yes. ko. Don't spend more than 1 minute. Yeah, that's right po. So, from last question po, kahit ayoko pong tapusin. Kasi marami po talaga tayo nakukuhang knowledge. So, any final message niyo po para sa mga nagpe-prepare for their PTE exam? Ayan. So, para dun sa mga nagpe-prepare sa PT exam, pakitandaan po yung binanggit kong helpful tips kanina. Yes. No? Tapos, if may mga task ka talaga, question types or task na nahihirapan ka, for me, naging effective kasi siya sa akin. Subukan nyo ring mag-visualization. Yung for example, ano ba ibig sabihin ng visualization? For example, nahihirapan ka sa repeat sentence. So, syempre, dahil nahihirapan ka sa repeat sentence or other task, ang may tendency na negative ka mag-isip about a specific task. Hindi ko kaya to. Ang hirap eh. Diba? Pero ang gawin mo, although yun yung nararamdaman mo, mag-spend ka ng few minutes mo in a day, kahit siguro mga 5 minutes lang. Parang imaginein mo lang na may narinig mo yung questions na related sa repeat sentence or any other question types na nahirapan ka. Tapos imaginein mo yung sarili mo na nasagutan mo siya ng tama. Bakit? Kasi naiis yung kaba mo, nabuboost yung confidence mo. Tsaka di ba ganun, kung ano yung naiisip mo, yun yung nangyayari. So, for me, effective siya before ka mag-take ng exam. Pampabawas ka ba? Okay? So, try nyo yung visualization. Tapos, ano pa ba yung mga mas important na tips? For me, no matter how you feel, no matter how anxious you are, just focus on the exam. Kasi, again, normal lang yung emotion. Tapos, just to at least emphasize lang din sa lahat, no? Lalo na sa mga first time pala mag-take. Kasi ibang clients natin nagugulat. Ang ingay po talaga sa testing center. So, lalo na sa speaking. Syempre, speaking yung first module, first section. Maingay po. So, sabay-sabay kayo. Sabi ko nga, sabayang bigkas po tayo sa PTE speaking. So, mag-expect na po kayo na maingay yung room. Pero okay lang kasi kapag naman nagsasalita na sila at nasanay ka na maingay yung room, magfo-focus ka pa rin sa sarili mo. Parang, imaginein mo siya as, kasi pwedeng sabihin ng iba, ang hirap naman po ng PTE speaking kasi nadi-distract po ko sa iba, tapos parang feeling ko po yung microphone ko, naririnig yung sinasabi nila. Ito yung gusto kong sabihin, siguro may possibility marinig yung sinasabi from your background, pero ang focus pa rin ng microphone is yung boses mo. Kasi ikaw yung pinakamalapit nasa bibig mo siya No? So, hindi pa pwedeng mas mayani yung kanilang boses. Ngayon, anong tip doon? Para masanay ka na maingay talaga sa testing center, ang gawin mo kapag nagpa-practice ka ng PTE speaking, pumwesto ka sa maingay na lugar. Okay? So, kunyari, let's say, ang mommy mo or mga friends mo or
relatives mo ay may isang area na nag-uumpukan at nag-iingay, subukan mong dun mag-practice para masanay ka na sa distraction. Wala yung pinagkaiba pag for example, minimit mo yung friend mo sa isang coffee shop or anything, since very dear sa'yo yung friend na yon. 'Di ba? Kahit ang ingay-ingay ng mga tao sa paligid, pag dalawa kayo nag-usap, kahit maingay sila, bakit hindi ka nadi-distract sa kanila? Wala kang paki sa Focus. pinag-uusapan nila. Kasi focus ka sa sinasabi niya. Yes. So, yun yung subukan mong i-apply kapag nandun ka sa PTE speaking module. Okay? And of course, lastly, if kaya ko and kaya ng ibang tao, kasi hindi lang naman ako yung naka 90 by 90, madami na ding clients and even other test takers that I know ang nakakuha rin ng superior score. Kasi nga, nag-dedicate din talaga sila ng time nila. Meron pa nga akong kakilala, parang few weeks lang, superior score na agad yung nakuwang score. Okay, so just to share, yung husband ko nga 1 week lang, no? Nakakuha siya ng superior score sa PTE. So, kasi tinry talaga nila na, alam kasi nila kung papaano ba mag-scoring si PTE, no? And ang gawin po ninyo, believe in yourself, but at the same time, believe din po kayo sa coaches ninyo. Again, if wala pa po kayong coach and gusto ninyong ma-ensure na first take ka lang sa PTE, mag-invest po kayo sa training. If you can check yung mga packages na ino-offer ni English Charlie, especially one-on-one coaching. And at the same time, dapat may enough preparation time ka din. Do it. Okay? So, pag sinabi kong enough preparation time, iba kasi, I need to take a PT exam within 1 week. Oh my God. Gusto mo ng superior score pero 1 week lang. Gusto mo na agad mag-take. Hindi ganun. Hindi naman mura ang PTE exam. Hindi naman siya, for me, hindi siya affordable eh. I'm not sure about other people, but for me, it's expensive. So, bigyan mo siya ng enough preparation time. So, yun. Believe in yourself. Believe also in your coaches. Find dedicated, reliable, and really talagang reputable training centers or coaches to help you for your journey para makuha yung desired score mo sa PTE. Yes. So, thank you so much po, Ms. Charmaine, Thank you, for this Hazel. opportunity. So, all your shared experiences will be truly helpful po sa akin and as well sa mga test takers natin yung makakapanood nito. And yeah, if you're looking guys for a PTE preparation, we have here English Charlie. Matutulungan po namin kayo. We offer pre-access aming platform where you can have a pre-PT speaking session every Monday po yan and have try our mock test, di ba? Sobrang sulit na agad yung ating ang ating sign up sa ating platform. Just simply sign up lang po yan sa EnglishCharlie.com as well. Hindi niyo po mahanap yung aming link. Message lang po kayo sa English Charlie website or sa aming Facebook page and makakausap niyo po ako. And just send us your concerns and I will assist you po. So, thank you again, Mr. Min. Thank you, Hazel. Thank you, everybody. See you in one of our English Charlie coaching sessions. Bye, everyone. Have a good day. Thank you, Hazel. Bye-bye. Thank you po.